Tayo ay Tayo ay magtiwala sa Diyos at gumawa ng mabuti, nang tayo ay mabuhay sa ating mga komunidad ng ligtas. Magalak tayo sa Diyos at masayang tanggapin ang naisin ng ating mga puso. Ating ilagak sa Diyos ang ating mga gawa dahil sa tuwing tayo ay nagtitiwala sa Diyos, pinapakita niya ang kanyang pagkilos. Maging matatag tayo sa Diyos at maghintay ng matyaga sa Kanya. Manalangin tampo. Ginoo, pasibayo po rin dakat pasalamatan, kaniting kabengyan na binye mo kay kami bang, kaya kami, makasimba kami Ginoong Diyos. Salamat Ginoo, karenggang at yung ni Kenny na patuloy na bibedeng karelang oras bakanta mamaya ka po riyan king kehang lagyo. Nawagin no, habang may susunduin kaya kaming kapanyamban, ikayo pong manimuna kareng bawat metong kaya kami at ibuklat yula po rin kaya kaming puso na mitmong tula at mitmong kapakumbaban Gino. Bakanta nung na naman Ginoing mayapsingin ng kabingin na ini itiyan kaya kaming tanan king kaya kaming puso at kaya kami lang pagkabiye. Pasibayo Gino, pasalamat kami ating kihang anak na gamitan, dinan may pong dakala kabiasnan at wisdom Lord na bakanta apasyag ni ingkehang amano na buri mong iparatang kaya kami ngayon ng kabingay na ini. Pasibayo Gino, lalapit ming kaya kaming kapanyamban at ikayo pong manimuna kaya kami. Dahil pong dakala salamat Gino, ito pong kalakong panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Sige, buklat ng tala po rin kay katamong Biblia kay Maya Pabalita. May akit ya po kay Lucas chapter 1, 26 ang gaya pong 56. Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Nang ika-6 na buwan na ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumainyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayo'ng pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa hangkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyayari sa akin ang iyong sinabi," at nilisan siya ng anghel. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang narinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ang iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan." Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang mga isipan. Ibinagsak niya ang hari mula sa kaniyang trono at itinaas ang nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mamamayan. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. May panwanan tamo po king ama nung may basa.
Mapagpalang bengi po, kaya katabang sabla po. Karakal po. Diba? Ngini po, yung panahon na naman po, yung misususumangid, panay party, na panahon ng pamamayan ng regalo, at magsaya, at yung celebration worldwide niyo po, pauli na po ng Christmas season po. Yung central team na ng kakatamang simbambengi is to be celebrate the wondrous light. Inyangeni imumo ng bengi agkatanda ka da kayo po na pibulayan tayo ing makapagmula lang aslog at tinangad king para king magtiwala at manalig king katamong kaburyan ng apong Ginoo king biyeta mo ampong king mabilugayato. Yan naman po yung katamong tempo about Mary Trust. Ano po? I Maria Megtiwalaya. Alam natin si Maria ay kilala natin bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay inilarawan ng Diyos bilang isang babaeng kanyang kinulugdan na nangahulugan na binigyan ng maraming biyaya sa amanong pong salitang Griego po. Si Maria ay isang ordinaryong babae lamang na pinili ng Diyos upang maging instrumento sa hinding pagkaraniwang gawain. Kaya naman ito ay nagpapaalala sa atin na ang kwento ng Maria ay kwento ng Diyos sa kanyang pagtawag sa mga karaniwang na lalaki at babae upang maging parte ng extraordinary plan ng ating Panginoon para sa kanyang kaharian. Siya ay marami na masasabi natin unang disipulo ng ating Panginoong Yesus, unang naniwala, unang sumunod, at pumili pa rin na sumunod sa kanyang hanggang sa kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman, sa ating teksto, kung nabasa kanina po, ang unang punto, ang pagtitiwala ni Maria ay ang encounter, the challenge, and the challenge. No po. Ito po ay makikita natin sa verse 26 hanggang 33 na nakusaan na ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel ng Gabriel ay sinugo ng Diyos na Nazaret na Galilea ng isang dalaga na pangalan ay Maria. Isang lalaki na buhat na silipin ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kiroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-ugod sa Diyos." At wika niya, "Sumasanyo ang Panginoon." Nagugulimanahanan si Maria sa gayon pangusap at iniisip na mabuti kung ano ang kahulugan yun. Kung titignan natin po ito po ay isang super challenging na kinakaharap ni Maria. Kung titignan natin po siya po ay napakabata niya. Kung tatanggapin itong malaking hamon sa kanyang buhay niya po. Siya po ay sa edad niya pong maybe 12 to 14 ang kanyang edad. No po, napakabata niya po. Kaya naman po siya ay sinabi ng anghel siya ay nagdadalang tao
Sa panahon yun po yun, kung malalaman ng ibang tao siya ay magdadalang tao, siya ay hatulan ng kamatayan. No po. Kaya naman si Maria ay napagabag. No po. Magnervyos siya. Kalupa ko po, magnervyos ko po kanini. No po. Makanini po pula, patantalakad ka kayo ng kingkarakalatao. No po. Makata pa lang yung mga tampiling na mapapaghabag ka. Potang sinabi ng anghel, ikaw magdalang tao ka. At ining sinabi ng anghel, iya pong simple. At iya po simpleng pakirapahan na po ng Maria. Anya, ano pong karagul at challenge kayo. Yan naman po, sabi na po ng anghel na, ka dapat matakot. Opo, dakal tamo pong pakirapan at may aliwa po yung kaya katamong pakirapan o pong challenge. At din yung challenge na rin ni Denny po yung magdalang takot po kaya katamo. Dapat, potang magtiwala tamo king nga pong Ginoo, akalupa na pong Maria, na iya magtiwala ya, uling kasabi na po kini, iapin ni Anghel Gabriel. Yan naman po, iya miloko in takot kaya. At imbis na matakot siya, magtiwala ya. Makanyang po kaya katamo lang po. Imbis na mag-focus tamo kung kaya katamong takot king kaya katambi, ring challenge sa rin. Ne po. At then yung challenge sa rin, metong yung margul oportunidad na nung ka rin no, makanano tayo aranasan ni nga pong ginugin kayang upaya no. At karin tayo mga balo king kaya katamong trust kayo. Ne po. Na tunay na magtiwala king nga pong Ginoo. Opo, pwede tamon lawen, then yung problema po rin margul at challenge king kaya katambi. Dapat masigit tamon lawen na nung agawa ng Diyos king kaya katambi. Sabi ni Maria, na ka matakot, uling puno ka ng grasya ng Panginoon. No po. Apot ang lawen tayo itang puno ng grasya ng ating Panginoon. Maaalis po ang ating takot. Sapagkat ang grasya ng ating Panginoon ay tunay nga ay sapat po sa lahat ng mga kumakarap ng iba't ibang challenge sa ating buhay. Pangalawa ay, maaari po ito ay napakabigat at mahirap. Itong challenge na po ito. No po. Pero, minsan, yung mga challenge na pinapagawa sa atin ng Diyos, na minsan ay nakakalimutan natin po, na may pinapadala ang Diyos. Yan po yung Espiritu Santo. At itong ang Espiritu Santo na ito, siya ay nagbibigay sa atin kung paano natin harapin ang iba't ibang challenge sa ating buhay. Kaya akala natin kapag tinanggap natin itong challenge na ito ay nag-iisa tayo. Pero sa katotohanan, hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating Panginoon. Minsan ito ay mangyayari sa ating buhay na itong mga challenge na ito, na minsan, mga challenge na ito, minsan, mamaya pong bigat karingaliwa po. Ne po. Minsan, king kaya kataong pibalabal
minsan kay simbahan, minsan kay obra tamo, minsan ring kaya katamo nga kapatid ka tsuking abroad. Ano po. Pero never tamo po kalinwan hanggang meron po tayong pinagdadaanan, nandiyan pa rin ang ating Panginoon. Sapagkat hindi po tayo nag-iisa. Kaya tanggapin natin ang mga challenge sa buhay natin po. Sapagkat hindi tayo po nag-iisa kapag hinaharap natin yung mga iba't ibang challenge sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito isang nagbibigay sa atin kung paano tayo magiging matatag sa ating mga pananampalataya at sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, kailangan natin may embrace ang pangako ng ating Panginoon. Ano po? Sabi na po sa verse 34 at 38, paano mangyayari ito gawin ako'y dalaga? Tanong ng Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ninimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kahit banal ang ipapahanak mo at tatawagin ng anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam na lahat na siya'y bahog, ngunit naglihi siya sa kabila na kanyang katandaan. At sa gayon, ika-6 na buwan na kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At ninisan siya na ng ating Panginoon. Dito po ay kausap po ni Maria si Gabriel po. No po. At binigyan siya ng assurance at panghawakan ang pangako ng Diyos. No po. Na walang imposible kapag tayo ay nagtiwala at pinahawakan ang kanyang pangako ng ating Panginoon. No po. Dito makita natin na napakabigat ang kanyang kaharapin ni Maria. Ano po? Kaya't sinabi ng anghel, walang mahirap sa ating Diyos sapagkat walang hindi mapangyari sa ating Diyos. Ano po? Biro niyo po, si Elizabeth, ang kanyang pinsan, ay matanda na po nung siya ay nabuntis po. Ano po? At alam ng lahat na siya ay bahog. Ano po? Pero makita natin na ang ating Diyos na walang mahirap para sa Kanya. Lahat magagawa niya po. Kung tayo po ay magtitiwala sa ating Diyos. Ano po? Sabi sa po isang research po, aking research po, ay ang ating Diyos ay infinity God, no po. Siya ay meron siyang 3 characteristic ang ating Panginoong Diyos. No po. Siya po ay isang omniscient. It means na ang ating Diyos alam niya lahat. No po. It means, ang ating Diyos, wala po siyang limit. Pero ang tao, meron pong limit. Pero ang ating Diyos, wala po siyang limitasyon. Ganun po ang manitaya pong kaupaya ing kakatamong Ginoo. Kaya, nanong pang dahilan para magduda tamo
Na ano pong dahilan po, bakit tayo mag-aanlangan kayo? Na yung kakatawang panaligan ng kakatawang Ginoo, na yung Ginoo alayang limitado, alayang limitasyon. Ano po? Na yung kakatawang Diyos may payang tutuya po. Pangadwa, iya po yung omnipotence. Na it means God's all power. Tutuya pong may paya yung kakatawang Ginoo. Nung ating pong unlimited load, pero yung kakatawang Diyos, unlimited power iya. Kaya ala pong sangkan, ban mag-alinlangan tamo, king kayang upaya na, uning kakatawang Diyos, unlimited power iya. At pangatlo, yung kakatawang Ginoo, present, it means God is always present. Hagi pong atyu, yung kakatawang Ginoo, king sablang panahon, iya po panahon, yung kakatawang Ginoo. Nune sablang panahon na parati atyu po. Na naman, yung kakatawang pakirapan, parati atyu yung nga pong Ginoo. Opo, dakatamo pong kakulangan. Dakatamo pong alatang pong agagawa, king kayang kaburian, dapat panaya pong atyu, king kakatamo siping. Uling kakatamo Ginoo, kapilan man, etana po pabren, ningin etana po lakwan. King panahon na makirap tamo po, king may alawang kapagsubukan kimbiye. Pangatlo po, Maria, migdalit siya po, ang metong pamipasalamat na ating mitmong tula, king kayang pamagdalit, Maria. Kaya po sabi na po kayo verse 48 hanggang 49, sapagkat naningat niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ang lahat ng saninlay, dahil sa kanyang dakilang bagay ginawa sa akin ng makapangyarihan. Gawin tayo po itang sinabi ng, at mula ngayon, king amanong English, from this day, po, na everybody we call, we bless. Hitamongan po, may haus tam na pinagpalatamongan. Kaya kailangan tamong sabihan, kapamilatanan na po ng dalit, itang kahangang gawa ning kakatamong Diyos. Itang kahanganga ning kayang gawanin ning kakatamong Ginoo, itinatang i-acknowledge. Karat ang bagay na gawa ng Diyos, kakatamong kimbiyeta mo. Kalupa ng Maria, pinasag niya ing kayang panamdam, kapamilatanan ng dalit, nung naning gawa ng Diyos, king kayang biyena. Pisag niya kaano kakahanga, ing Ginoo, king kayang biyena po. Kaya maya marapat mo po, nginingaldong, nginingabengiti, na ipasagta mo, ing kayang kahangang gawa ng Diyos, king kakatambye. Kaya tamong imbiyeta mo, iningaldong ini, minipula po. Kaya gawa tamo pong metong desisyon yening bengiti. Ne po. Kailangan tamong bayuan in kakatamong pananaw king kakatambye. Gawa tayo ng desisyon ngayon ng araw na ito, sa gabing ito, no po, na mabago ang ating pananaw sa ating buhay. Itigil na po ang mga complaint, tigil na po ang mga kulang sa ating buhay, tigil po ang mga problema. Sana po, bago sumapit ng Pasko ay titigil na natin po lahat po yan. No po. Kaya itong gabing ito, no po, na i-acknowledge natin ang kanyang kamangamangang gawa ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Na hindi na tayo malulungkot
Hindi na tayo magagalit sa ating puso. Hindi na tayo magtatanim ng galit sa ating puso po. Kaya po ipahayag natin ang pagpupuri sa Diyos at magpapasalamat dahil sa kabaitan ng Diyos sa ating buhay. Gayahin natin si Maria po na umawit na may tuwa, may galak. Dahil siya po ay blessed po siya. No po. Kaya po siya ay tinanggap niya ang pagpapala. Kaya makakangang buhay ang ginawa ng Diyos sa iyo, mga kakabagan na pinakita sa iyo, ang awit ng Maria sana ay ngayong gabing ito, tayo lahat ay sumama sa awit ng papupuri at pasasalamat sa ating Diyos. Mga kapatid, ipahayag natin po yung gawa ng Diyos sa ating buhay po. Hindi natin mapapahayag at magdalit ang metong adalit po nung atyo po kaya katamu ing mua. Nung atyo po kaya katamu itang sakit loob. Na po. At ita po nga atanggap ing pagpapala. Kaya pong ginupo. Kaya po yung metong adalit kini ko pong manyara po. Kaya metong adalit kaya po yung metong koros. Na po. Na parati de pong dadalit, de pong kalalakihan po ini. Na po. Na koros siya mo po. Na po. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mapapalang bengi po, kaya kataan sa bala po. Good evening po, Pasibayo. Let me present the certificate of appreciation to Pastor Mark Serrano for blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the Gospel of Jesus Christ during the celebration of Simbang Bengi 2023 with the theme Celebrate the Wondrous Light, given this 16th day of December 2023. Awasan kayo po kayo naging yung katamang Vice Chairman, manta rin po yung katamang lay leader para i-present po yung katamang certificate. Pasibayo po palakpakan tayo, Pastor Mark Serrano. Kembiyan na po, nagagamitan na yung katamang gino. Sir, ganyan pong gitna po. Tita Wilma po. Ang Panginoong Jesus ang siyang nagpapatibay na mayroon tayong isang Diyos na kumikilos at mapagkakatiwalaan. Nais ng Diyos na pagkatiwalaan din natin siya sa ating mahandog at ikapo, kasama ng lahat ng mayroon tayo sa ating mga buhay. Daptan tamo po yung pamanain.
Mapasyag mi ginuing kaya kaming pamagtiwala, kapamilatanan ning kaya kaming pamipasalamat kaya kakanitig bengi. O kaya kaming walugod na Diyos, kaya benanining kaya kaming kapanyamban at pamipasalamat, detingayin na babalik mi kaya ka. Ban kanita ginun Diyos, adwan mi naman ning kaya kang patnube ang puan bendisyon, gamitan mula king lalong ikasulong na ning kaya kang kayarian, at ding matulang migkalub o pang banal. Itugtog mo naman ning masaganang kalam karela. Manatili da kang aranasan, king karelang biye. King lagyo ng Jesus. Amen. Tama po. Ning tulduanayan, alipin at tubatangan. Manalig ka at iyamamin mo ang alaligaya. Sama-sama po kaming nagdiriwang Panginoong Diyos ng isang kamangamanghang ilaw na lumiwanag sa amin upang kagaya din, Panginoon Diyos, ng mga tinawag mo noong unang panahon. Hindi man nila maintindihan, ay nanatili silang nagtiwala sa iyo. Kagaya ni Maria na isang kabataan na siyang ginamit mo, Panginoon Diyos, upang maipahayag sa pamamagitan niya, Panginoon Diyos, ay maranasan ng aming panahon sa aming kasalukuyan ang iyong pagliligtas.
naging dahilan upang sama-sama kami dito na sambahin ka at sama-sama kaming magdiwang upang hiyanda ang aming puso, hiyanda ang aming buhay sa isang kamanghamanghang nangyari na kung saan, Panginoon Diyos, sa buong mundo'y aming ipinagdiriwang. Narito po, Panginoong Diyos, ang mga anak mo. Narito po, Panginoon Diyos, ang bawat isa. Ang iba, Panginoon Diyos, ay nasa kanilang tahanan. Ang iba, Panginoon Diyos, nasa kanilang trabaho at sa ibang bansa. Aming Ama, mapagpalang Diyos, inihiling ko po, samantalang kami nakapikit, samantalang kami nananalangin, samahan mo kami. Pakinggan mo po ang kanilang tinig. Pakinggan mo po ang bawat kahilingan ng iyong mga anak na may pagtitiwala. Upang hindi lang namin ito marinig, hindi lang namin ito, Panginoong Diyos, makita, higit pa rito ay maging bahagi ng aming buhay. Siya, Panginoon Diyos, na lumapit sa iyo, nananalangin, umaasa sa iyong biyaya at sa iyong awa. Iabot mo po, Panginoon Diyos, ang iyong mapagpalang kamay sa Kanya. Siya na mayroong nararamdaman sa Kanyang katawan. Ipagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang inyong kagalingan para sa Kanya. Siya, Panginoong Diyos, na mayroong kahilingan para sa Kanyang mga mahal sa buhay, sa Kanyang trabaho, sa Kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, sa Kanyang mga suliranin sa buhay. Panginoon Diyos, kung paano namin nakita at narinig ang isang mensahe mo, Panginoon Diyos, kung saan sinabi ni Maria, walang imposible sa iyo, ang lahat ay kaya mong mapangyari. Kaya, Panginoon Diyos, anuman ang aming pagkukulang, anuman ang aming kalabisan, patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at kalabisan sa iyo. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ng bawat isa na nakibahagi sa pananambahang ito, hindi lang namin matanaw, kundi pa naman patuloy naming maranasan ang iyong masaganang biyaya sa amin sa bawat araw. Nag-celebrate kami, Panginoon Diyos, ng unang gabi ng tradisyong Kristiyano na kung saan ay sama-sama kaming manambahan. Panginoon, ito pa lang ang simula. Marami ka pang inihanda para sa amin, Panginoon Diyos. Kung kaya't dalangin ko na hindi lang ito ang simula, kundi magpatuloy ito, Panginoon Diyos, sapagkat ito ang matuwid at nararapat. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang iyong anak na itinayo, pagpalain mo po siya na nagbigay ng iyong mensahe sa amin. Pagpalain mo po ang kanyang buong sambahayan. At ang bawat isa, Panginoon Diyos, gayon din naman. Uuwi kami na punong-puno ng kagalakan sa aming puso. Uuwi kami, Panginoong Diyos, na nagliliwanag ang kamanghamanghang ilaw, ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. At bukas, Panginoon Diyos, sama-sama muli kaming sambahin ka namin. Sama-sama muli kami, Panginoon Diyos, sa isang diwa, ang sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Iatid mo po kami, Panginoon Diyos, ng may kapayapaan. Iatid mo po kami, Panginoon Diyos, na punong-puno ng kagalakan, at samahan mo kami sa magdamag, Panginoon, upang sa araw ng bukas, patuloy ka naming mapapurihan at mapasalamatan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming inihiling at inaasahan na tatanggapin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, tanggapin nating lahat ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, ang siyang sumaating lahat, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
narita ang pampuluklok. Yan. Bukas po, nebo, 6:30 ulit. And welcome po kang, nasilagyo, Jesber, tayo. Welcome back. Kang kapatada, Jesber Mercado. Ayan, tayo po. Okay, welcome. Nebo. At so bukas po, ikakatama, wala pong pamanyang bangabak na po. Wala pong worship service ng morning. So, 6:30 ulit po tayo bukas. Okay po. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Yan. Nung para po kayong ginuita, palagay meg-enjoy yung Ginoo. Para kayong Ginoo yan, ano po? Yan. Woo! Yan, God bless po. Already po, di kaya katamo pong announcements ba? Pakilaway na po kayo pong psalmist. Yan. So, okay po.